Magandang araw, Grade 9 Nara. Simulan natin ang araw na ito sa isang maikling panalangin na papangunahan ni Tintin. Bago kayo magsiupo, pwede bang pakiayos muna ang mga upuan at pakipulot ang mga kalat na nasa ilalim nito? President, may lumiban ba sa klase natin ngayong araw? Mahusay. Ako'y nagagalak at walang lumiban sa klase natin ngayong araw. Dahil dyan, tayo ay magbabalik-aral. Ano nga ba ang tinalakay natin kahapon, Cheryl? Magaling. Sino naman ang makakapagbigay ng pagkakaiba ng microeconomics at macroeconomics? Janeline? Magaling. Batid kong kayo ay may natutunan sa ating tinalakay kahapon. Bago tayo magtungo sa paksang tatalakayin natin ngayong araw, ako ay may handang aktibidad at ito ay pinamagatang kong buuin mo ako. Babasahin ko ang panuto at kayo'y makikinig upang maintindihan nyo ang ating aktibidad. Mahati ang klase sa 3 na grupo. Ang bawat grupo ay magbibigay ng mga nakagulong letra. Ang mga mag-aaral ay aayusin ng tamang baybay ang bawat salita. Matapos mabuo, ididikit ito sa harapan at pumili ng isa sa 2 miyembro ng grupo na may representa ang nabuong larawan. Naintindihan ba ang panuto ng ating aktibidad ngayon? Batay sa inyong aktibidad na ginawa, ano ang napansin nyo? Tintin. Magaling! Ito ay may kinalaman sa ating tatalakayin ngayong araw. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay economics, kakapusan at pagpili. Sino ang makakapagbigay ng ideya kung ano ang mga ito? Okay, batid kong wala. Kung gayon, ating isa-isahin kung ano ang mga ito. Ang economics ay nagmula sa salitang Grego na oikonomia. Oikos, na kahulugan niya ay sambahayan, at nomos ay ang kahulugan naman niya ay pamamahala. Pag sinabi nating economics class, ito yung pag-aaral na kung saan kung paano nila tugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. At merong 4 na konsepto ang economics. Ito ang mga trade-off, opportunity cost, incentives, at marginal thinking. May idea ba kayo kung ano ang mga ito? Sige. Kung wala, ating isa-isahin din ito. Uunahin natin ang trade-off. Ang trade-off ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng bagay kapalit ng ibang bagay. Ang trade-off ay mahalaga sapagkat maaari itong maging susi upang mas mapili mo kung ano yung mas magandang bagay, ganon. Ang isa sa halimbawa naman nito is kung matutulog ka ba or magre-review, ganon. At ang pangalawa naman ay opportunity cost. Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Ang isang halimbawa ng opportunity cost is yung mag-aaral ka o matutulog. Mas pipiliin mo na lang mag-aral kasi mas madami ka pang benepisyong makukuha sa pag-aaral kaysa matulog lang. At ang pangatlo, incentives. Ano nga ba ang incentives? Ang incentives ay tumutukoy sa bagay o halaga na inaalok sa pagpili ng isang produkto or bagay. Ang halimbawa ng incentives is sa palengke naman. Di ba yung mga nanay natin is bumibili sa
sa palengke. Mayroong mag-aalok sa kanila ng isang bagay na mas mura at mas maganda yung serbisyo at mas madami silang pakinabang na makukuha dito. Yun ang incentives. At ang pangapat ay marginal thinking. Ano nga ba ang marginal thinking? Ang marginal thinking ay ang pagsaalang-alang sa karagdagang pakinabang sa pagpili ng isang kalakal at serbisyo. Class, ang marginal thinking naman is yung individual is kailangan niya munang isipin ng mabuti kung ano yung desisyon na gagawin niya, kung mas pakinabang ba yung bagay na yon or mas makakapag-benefit siya doon sa bagay na mapipili yang yon. Yun lang. Naintindihan ba ang ibig sabihin ng ang apat na konsepto ng economics? Yan. Tayo naman ay dumako sa kahulugan ng kakapusan. Ano nga ba ang kakapusan, class? Ang kakapusan ay hindi kasapatan ng pinagkukunang yaman upang mapunan ang pangangailangan ng mga tao. Ang kakapusan, guys, as ito yung pagkukulang ganon ng mga pinagkukunang yaman dito. Pag pinagkukunang yaman ng mga tao, yung mga pangangailangan ng tao sa araw-araw. May tatlong dahilan ng kakapusan. Ang una ay maaksayang paggamit ng likas na yaman. Batid natin na may mga tao na maaksayang gumamit ng mga likas na yaman, ganun, or yung mga gamit, ganun. Kaya tayo nakakaroon ng kakapusan, kaya nagkukulang ang mga bagay o serbisyo. Yun. At ang pangalawa is non-renewable ang pinagkukunang yaman. Batid naman natin na hindi naman unlimited ang mga pinagkukunang yaman natin dito. Kaya nagkakaroon ng kakapusan dahil sa non-renewability ng ating pinagkukunang yaman. At ang pangatlo naman ay kawalang hangganan ng pangangailangan ng tao. Yun nga, tayo ay araw-araw na nangangailangan ng bagay, serbisyo, ganon. Kaya dahil doon nagkakaroon ng kakapusan. Naintindihan nyo ba ang ating tinalakay ngayong araw? Yan. Dahil dyan, ako ay may inhandang aktibidad para sa inyo upang malaman ko kung kayo ay may natutunan nga ba talaga. Babasahin ko ang panuto at kayo ay makikinig upang malaman nyo ito. Ang guro ay hahatiin sa 4 na grupo ang mga mag-aaral. Ang bawat mag-aaral ay magkikilahok sa aktibidad na ipapagawa ng guro, na kung saan ang bawat grupo ay magbibigay ng kanilang ideya tungkol sa kung ano ang kahulugan ng economics. Meron lang kayong 5 minuto. Magsimula na kayo. Batid kong kayo nga ay may nalaman at natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Ngunit ako ay may kunting katanungan lamang para sa inyo. Victoria, ano nga ulit ang kahulugan ng economics? Magaling. Sino naman ang makakapagbigay ng kung paano makatutulong ang economics sa pagdedesisyon ng isang tao? Geneva. Magaling. Ang huli kong namang katanungan is, bilang isang mag-aaral, ako, sa inyong palagay, ano ang inyong magagawa upang malabanan natin ang kakapusan? Tintin. Napakahusay. Ako'y natutuwa dahil batid ko talaga kayong may naiintindihan sa ating aralin. Dahil dyan, ako'y may hinandang pagsusulit para sa inyo. Ito ay susulat nyo sa ika-4 na papel at kayo lamang ay may 5 minuto para gawin ito. Magsimula na kayo. Maaari ko na bang ilipat sa pangsusunod na slide ang inyong pagsusulit? Tapos na ba? Sige, itapusin mo na. Pakipasa ang
papel sa harapan at kukunin ko na lang dito sa harapan. At dahil dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw, may hinanda akong kasunduan para sa inyo. Basahin nyo ang susunod na paksa, ang Mamimiling Pilipino, pahina 20 to 38. Yan. Sana may natutunan kayong ngayong araw at may sa buhay nyo ito. Hanggang dito na lang ang ating talakayin. Paalam, grade 9 Nara.